Walang kasing sakit ang alisan ng anak sa sinapupunan habang ang asawa mo'y nagkakabit ng diamante sa kamay ng iba. Wala kang silbi, Florencia, isa kang pabigat. Pandidiri ni Zoren. Ngunit sa pagbagsak ng aking luha, namatay ang marupok na asawa. Babangon ako mula sa abo, aagawin ang lahat ng ninakaw nila. Handa na ba silang lamunin ng impyernong sila mismo ang gumawa? Ano ba, Florencia? Napakawalang kwenta mo talaga kahit kailan. Isang simpleng barong lang, hindi mo pa maasikaso ng maayos. Tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita. Ang matalas na boses ni Doña Esmeralda ay tila humihiwa sa katahimikan ng mansyon ng mga alkaraz, kasabay ng marahas na pagbato ng puting damit sa mukha ng manugang. Nakatayo lamang si Florencia, nakayuko at tinitiis ang bawat salitang tila latay sa kanyang pagkatao. Ngunit hindi ang galit ng biyenan ang nagpapakirot sa kanya ngayon, kundi ang matalim at tila binabalitang hapdi sa kanyang puson na kanina pa sumusuntok sa bawat hininga niya. Namumutla ang kanyang mga labi at ang kanyang mga kamay na maghapong humawak sa mabigat na plansa ay nanginginig sa panghihina. Pinilit niyang iangat ang tingin, nakita ang marangyang anyo ni Esmeralda na suot ang kanyang mga perlas habang ang mga mata nito ay puno ng pandidiri. "I'm sorry po, ma. Tatapusin ko na lang po ulit ito." Mahinang sagot ni Florencia. Ang kanyang boses ay tila isang kandilang malapit ng mamatay. "Sorry? Iyan na lang ba ang alam mong sabihin? Walang anak, walang silbi sa negosyo. At ngayon, pati pag-aasikaso sa asawa mo ay palpak ka pa rin. Utang mo sa amin ang buhay mo, Florencia. Kung hindi dahil sa pamilya Alcaraz, nanatili ka sanang pulubi sa kalsada." Pagkatapos bitawan ng mga salitang iyon, tinalikuran siya ng matanda. Ang tunog ng bawat hakbang nito sa marmol na sahig ay tila pagbibilang ng mga kasalanang ibinibintang sa kanya. Nang makaalis ang biyenan, unti-unting napaupo si Florencia sa sahig. Doon, sa gitna ng silid na amoy pabango at karangyaan, naramdaman niya ang isang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang mga hita. Sa loob ng banyo, ang katotohanan ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang pula sa puting sahig ay nagkukwento ng isang paalam. Ang munting anghel na 2 buwan niyang iningatan sa loob ng kanyang sinapupunan, ang tanging pag-asang akala niya ay magbubuklod sa kanila ni Zoren, ay kinuha na sa kanya bago pa man niya ito nasilayan. Hindi siya nakasigaw, walang luhang lumabas. Ang tanging naroon ay ang nakabibinging katahimikan ng isang pusong tuluyan ng gumuho. Sa gitna ng panghihina, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Si Zoren. Kailangan niya ang kanyang asawa. Naniniwala siya na sa oras na malaman ni Zoren ang nangyari, yayakapin siya nito at sasabihing magiging maayos din ang lahat. Bitbit ang isang maliit na lalagyan ng pagkaing maingat niyang inihanda sa kabila ng sakit. Lumabas siya ng bahay sa gitna ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila mga karayom. Ngunit ang init ng pag-asang makita si Zoren ang nagtulak sa kanya hanggang sa opisina nito sa Pasig. Pagdating sa tapat ng opisina, napatigil siya sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto. Ang liwanag sa loob ay sapat na upang makita niya ang isang eksenang kailanman ay hindi niya naisip na masasaksihan. Doon, sa gitna ng silid, nakatayo si Zoren, suot ang kanyang mamahaling Amerikana. At sa kanyang harapan ay si Imelda, ang matalik na kaibigan ni Florencia na laging nagpapayo sa kanya na maging matiisin. "Zoren, it's too much." Ang mahal nito, ang malambing na tinig ni Imelda ay tila isang lason na dahan-dahang pumasok sa pandinig ni Florencia. Hinawakan ni Zoren ang kamay ni Imelda. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga na matagal nang hindi nakikita ni Florencia. "You deserve this more than anyone, Imelda. Happy anniversary. Hayaan mong ito ang sumimbolo na ikaw lang ang tunay na reyna ng buhay ko, hindi ang babaeng pabigat na iniwan ko sa bahay." Isinuot ni Zoren ang isang maningning na singsing
na may malaking diamante sa daliri ni Imelda bago niya ito hinila para sa isang mahigpit na yakap. Nabitawan ni Florencia ang bitbit niyang lalagyan ng pagkain. Ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay nagpatigil sa mundo sa loob ng silid. Mabilis na humarap si Zoren, ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng gulat kundi ng matinding galit at pagkamuhi. Florencia, what are you doing here? Sinusundan mo ba ako? Bulyaw ni Zoren habang mabilis na inilayo ang sarili kay Imelda. Zoren, ang singsing, ang pera para sa operasyon ni Uncle Fausto, iyon ba ang ginamit mo? Nangangatog na tanong ni Florencia. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan, na tila doon nanggagaling ang lahat ng sakit. Imbes na sumagot ng maayos, lumapit si Zoren at marahas na hinawakan ang braso ni Florencia. Wala kang pakialam kung saan ko ginagamit ang pera ko. At huwag mong idamay si Imelda dito. Siya ang nag-aalaga sa akin habang ikaw ay laging mukhang namatayan sa bahay. Look at yourself, Florencia. Nakakahiya ka. Mukha kang basahan. Nawala ang anak natin, Zoren. Kanina lang. Nawala siya. Bulong ni Florencia, umaasang kahit katiting na awa ay makita niya. Ngunit isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya. Ang bigat ng kamay ni Zoren ay nagpadapa kay Florencia sa malamig na sahig. Huwag mo akong gamitan ng mga kasinungalingan mo para lang kuhanin ang atensyon ko. Alam nating lahat na baog ka. Umalis ka dito bago ko pa malimutan na asawa kita. Hinila ni Zoren si Florencia palabas ng opisina hanggang sa marating nila ang kalsada kung saan lalong lumakas ang buhos ng ulan. Sa isang malakas na pagtulak, bumagsak si Florencia sa putikan. Ang tunog ng pagsasara ng pintong bakal ay tila ang huling hatol sa kanyang buhay. Naiwan si Florencia na nakalubog sa putik. Ang ulan ay humahalo sa dugong dumadaloy sa kanyang mga hita at sa luhang ngayon lamang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa bawat pagkulog ng langit, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan ko ba dapat pagbayaran ng isang utang na loob na kinuha na ang lahat mula sa akin? Ang bawat hakbang ni Florencia pabalik sa mansyon ng mga Alcaraz ay tila paghatak sa isang mabigat na tanikala na nakakabit sa kanyang kaluluwa. Ang ulan ay hindi tumitigil sa paghampas sa kanyang nangangatog na katawan, habang ang lamig ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang mga buto, kasabay ng hapdi ng sugat sa kanyang sinapupunan na tila ayaw siyang tantanan. Pagdating sa tapat ng naglalakihang bakal na pintuan, ang matinis na tunog ng pagbukas nito ay tila isang babala na wala siyang puwang sa loob ng tahanang itinuring niyang sarili sa loob ng maraming taon. Sinalubong siya ng nakasisilaw na liwanag sa loob ng malawak na salas kung saan naghihintay si Doña Esmeralda, nakatayo ng tuwid habang hawak ang isang bakanteng kahon ng alahas. Sa paligid nito ay ang mga katulong na nakayuko. At sa labas ng bukas na bintana, naramdaman ni Florencia ang mga mapanuring mata ng mga kapitbahay na nagkukumpulan. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na nagdadala ng maling balita. Sa wakas, nagpakita rin ng magnanakaw. Ang boses ni Esmeralda ay pumailan lang, puno ng matinding pait at pagngangalit. Ma, ano pong sinasabi ninyo? Halos hindi lumalabas ang boses ni Florencia habang tumutulo ang tubig mula sa kanyang basang damit patungo sa mamahaling alpombra. Huwag mo akong mama. Isang malaking pagkakamali ang pagpapatuloy namin sa iyo rito. Nawawala ang aking mamahaling kwintas na pamanas. At alam ng lahat na ikaw lang ang may lakas ng loob na gumawa niyan dahil sa kadesperaduhan mong kumuha ng pera para sa palpak mong tiyuhin. Itinaas ni Esmeralda ang kanyang kamay. Itinuturo ang bawat sulok ng silid. Matapos ang lahat ng ginawa namin para sa iyo, binigyan ka namin ng pagkain, ng masisilungan at ng pangalang Alcaraz kahit galing ka sa putikan. Ganito mo ba babayaran ang utang na loob mo sa amin? Sa pamamagitan ng pagiging isang ahas? Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Imelda, suot ang isang balabal na tila sumisimbolo sa kanyang pagiging isang anghel.
Lumapit siya kay Esmeralda at hinawakan ang braso nito ng malambing. Tita, huminahon po kayo. Baka naman may dahilan si Florencia. Alam niyo naman po, baka nagdilim lang ang paningin niya dahil sa dami ng problema. Bagaman hindi ko akalain na aabot siya sa ganitong antas ng panloloko. Ang bawat salita ni Imelda ay tila isang malambot na unan na may nakatagong mga karayom. Wala akong kinuha. Zoren, alam ni Zoren na wala akong gagawing ganoon. Pagmamakaawa ni Florencia, ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo dahil sa matinding pagod at emosyon. Huwag mong banggitin ang pangalan ng apo ko. Tapos na ang lahat sa inyo. Sinabi na sa akin ni Zoren ang lahat ng kalaswaan mo sa opisina kanina. Lumapit si Esmeralda at marahas na hinablot ang maliit na bag na hawak ni Florencia. Sa isang malakas na galaw, itinapon niya ang lahat ng laman nito sa sahig. Lumayas ka sa pamamahay na ito. Isama mo ang lahat ng basura mo. Mula sa itaas ng hagdan, itinapon ng mga katulong ang ilang lumang maleta ni Florencia. Ang mga damit niyang luma at sanda-sandali lang na isusuot ay nagkalat sa sahig, kasama ang ilang piraso ng tela na ginagamit niya sa pananahi. Ngunit ang kaisa-isang bagay na mabilis na hinanap ng kanyang mga mata ay ang lumang kuwadro na naglalaman ng larawan ng kanyang yumaong ama. Nang makita niya ito sa paanan ni Esmeralda, mabilis na lumuhod si Florencia. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na sahig na nagdulot ng panibagong sakit. Ma, parang awan niyo na. Kunin niyo na ang lahat. Huwag lang po ang larawang ito. Ito na lang po ang natitira sa akin. Isang nakapangingilabot ng ngiti ang sumilay sa labi ni Esmeralda. Ito ba ang nagpapaalala sa iyo ng nakaraan mong kahirapan? Kung ganoon, hindi mo na ito kailangan. Sa isang mabilis at marahas na hakbang, itinapak ni Esmeralda ang kanyang suot na takong sa gitna ng kuwadro. Ang tunog ng pagbasag ng salamin ay tila ang tunog ng mismong puso ni Florencia na nadudurog sa libu-libong piraso. Hindi nakasigaw si Florencia. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang lumapit sa mga piraso ng salamin. Hindi inaalintana ang talim na humihiwa sa kanyang balat. Kinuha niya ang larawan ng kanyang ama na ngayon ay punit na at basa ng ulan. Niyakap niya ito sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay yumayanig sa isang hagulgol na walang tunog. Isang pag-iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na tila sinusunog ng kawalan ng katarungan. Palabasin ang babaeng iyan, utos ni Esmeralda sa mga gwardya. At siguraduhin ninyong malalaman ng buong barangay na ang isang Florencia Madrigal ay isang magnanakaw at walang utang na loob. Kinaladkad si Florencia palabas ng mansyon, ang bawat hila sa kanyang braso ay tila pagtatanggal ng kanyang natitirang dignidad. Nang isara ang malaking gate, naiwan siyang mag-isa sa gitna ng madilim na kalsada, kayakap ang basang larawan ng ama at ang mga piraso ng salamin na bumaon sa kanyang palad. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang matinis na tunog ng sirena ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang sasakyan ng ambulansya ang mabilis na dumaan sa kanyang harapan. Ang mga ilaw nito na kulay asul at pula ay nagpaalala sa kanya ng panganib. Ang direksyon ng ambulansya ay patungo sa ospital kung saan naroon ang kanyang tanging pag-asa, si Uncle Fausto. Napatingin si Florencia sa direksyong yon, ang kanyang puso ay biglang binalot ng isang matinding kaba na tila may mas malaking trahedyang naghihintay sa kanya sa dulo ng kalsadang yon. Mayroon pa bang matitira sa kanya? O tuluyan na siyang uubusin ng gabing ito? Ang bawat paghakbang ni Florencia sa maputik na kalsada ay tila pakikipagkarera sa kamatayan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang dibdib, habang ang bawat paghinga niya ay nagdudulot ng matalim na kirot sa kanyang sinapupunan na kamakailan lamang ay nawalan ng buhay. Pagdating niya sa pintuan ng puting gusali ng ospital, ang malamig at payapang hangin sa loob ay tila sumasakal sa kanyang leeg. Ang amoy ng gamot at ang matitinding ilaw sa kisame ay lalong nagpadilim sa kanyang paningin.
Sinalubong siya ng isang doktor na may bakas ng pagod at panghihinayang sa mga mata. Mrs. Madrigal, ginawa namin ang lahat, ngunit kailangang ihinto ang operasyon ng iyong tiyuhin bago pa man ito magsimula. Wala nang sapat na pondo sa account na ibinigay ninyo. Ang balanse ay naging zero bago pa man kami makakuha ng pahintulot na ituloy ang procedure. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang malupit na hatol na nagpabagsak sa natitirang lakas ni Florencia. Mabilis siyang tumakbo patungo sa silid ni Uncle Fausto. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag, nakita niya ang kanyang tanging pamilya na hirap sa paghinga. Ang mga mata ng matanda ay dilat na dilat, puno ng hapis at isang hindi masabing galit. Ang kanyang nanginginig na kanang kamay ay dahan-dahang itinaas. Ang hintuturo ay itinuro ang direksyon sa labas ng bintana, patungo sa direksyon kung saan nakatayo ang mansyon ng mga Alcaraz. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, hanggang sa ang kanyang dibdib ay tumigil na sa pag-alon at ang kanyang mga mata ay tuluyan nang nawalan ng ningning. Uncle Fausto, huwag mo akong iwan. Ang mahinang bulong ni Florencia ay tila isang panalangin na hindi pinakinggan. Wala nang tunog na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging naroon ay ang nakabibinging katahimikan ng kamatayan. Habang nakatayo sa tabi ng malamig na katawan, kinuha ni Florencia ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa. Ang kopya ng bank statement na hiningi niya kanina. Ang petsa at oras ng pag-withdraw ng lahat ng pondo ay tumugma sa eksaktong sandali kung kailan isinusuot ni Zoran ang diamanteng singsing sa daliri ni Imelda. Ang halagang dapat sana ay nagligtas sa buhay ng kanyang tiyuhin ay ang mismong halagang ipinangbayad ni Zoran para sa isang gabi ng pagtataksil. Isang malamig na puot ang dahan-dahang pumalit sa lungkot sa kanyang puso. Lumapit siya sa katawan ni Uncle Fausto at marahang hinaplos ang pisngi nito. Kinuha niya ang isang kupas na botones mula sa sando ng matanda na tila matatagal nang nakakabit doon. Hinawakan niya ito ng mahigpit hanggang sa bumaon ang dulo nito sa kanyang palad. Pangako, Uncle, ang bawat patak ng dugo at luha na kinuha nila sa atin ay ibabalik ko sa kanila ng may kasamang interes. Hindi na ako muling luluhod sa harap ng mga taong pumatay sa atin. Sa kabila ng kanyang pagdadalamhati, naramdaman ni Florencia na mayroong matamang nakatingin sa kanya mula sa dulo ng madilim na pasilyo. Isang anino ng isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ang nakatayo doon, hindi gumagalaw, tila isang piping saksi sa kanyang paghihirap. Ang lalaking iyon ay may dalang aura ng awtoridad at isang malalim na lungkot na tila nauunawaan ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ngunit bago pa man niya ito makilala, ang mundo sa paligid ni Florencia ay nagsimulang umikot ng mabilis. Lumabas si Florencia sa ospital. Ang ulan ay tila nagiging isang malaking pader sa kanyang harapan. Ang kanyang mga binti ay tila naging gawa sa tingga. Hindi na kayang dalhin ang bigat ng kanyang sariling katawan. Sa gitna ng kalsada, isang maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang biglang sumilaw sa kanyang mga mata. Ang tunog ng mga gulong na kumiskis sa basang semento ay tila isang huling hininga bago ang tuluyang kadiliman. Bumagsak ang kanyang katawan sa tapat ng sasakyan. Ang kanyang pisngi ay tumama sa malamig at maruming tubig ng kalsada. Habang ang kanyang paningin ay unti-unting nilalamon ng itim na tabing, isang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling balat ang huminto sa tapat ng kanyang mukha. Isang malakas at mainit na kamay ang dumampi sa kanyang balikat at isang baritonong boses ang tanging narinig niya bago siya tuluyang mawalan ng malay. "Mrs., lumaban ka. Hindi pa ito ang dulo para sa'yo." Sino ang estrangherong ito na tila dumating sa oras na ang lahat ay sumuko na sa kanya? At ano ang magiging papel niya sa isang pusong wala nang ibang alam kundi ang hapdi ng pagtataksil? Nang muling imulat ni Florencia ang kanyang mga mata, ang unang naramdaman niya ay ang init ng isang malambot
na kumot na nakabalot sa kanyang nangangatog na katawan. Ang amoy ng basang lupa mula sa labas ay napalitan na ng banayad na halimuyak ng pinakuloang luya at tsaa. Hindi pamilyar ang puting kisame sa kanyang paningin, ngunit ang katahimikan ng silid ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman sa loob ng mansyon ng mga Alcaraz. Sa gilid ng kanyang kama, nakita niya si Felina, ang kanyang kaisa-isang kaibigan mula pa noong kabataan, na tahimik na lumuluha habang pinipiga ang isang basang bimpo. Salamat sa Diyos, gising ka na, Florencia. Ang basag na tinig ni Felina ay puno ng pag-aalala. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng maliit na silid. Pumasok ang isang lalaking may tindig na tila isang matatag na puno sa gitna ng bagyo. Siya ang lalaking nakita ni Florencia sa ospital, si Fiscal Fabio Reyes. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng mapanghusgang tingin na nakasanayan ni Florencia mula kay Zoren. Sa halip, mayroon itong lalim ng pag-unawa at isang uri ng katatagan na tila kayang pumigil sa anumang gulo. Hindi lumapit ng masyadong malapit si Fabio. Nanatili siya sa tapat ng pinto, hawak ang isang baso ng mainit na tubig at isang maliit na tableta. Ang distansyang kinalalagyan niya ay isang tahimik na mensahe ng paggalang sa takot at sugat na dala ni Florencia. Dinala kita rito sa tirahan ni Felina dahil alam kong dito ka magiging ligtas. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam na narito ka. Ang baritonong boses ni Fabio ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Florencia. Nanginig ang mga kamay ni Florencia habang sinusubukang umupo. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat, tila isang ibong sugatan na takot na muling saktan. Sa tuwing mararamdaman niya ang pagkilos ng lalaki, hindi niya mapigilang mapayakap sa sarili at manginig. Ang bawat alaala ng sampal ni Zoren at ang marahas na pagtataboy ni Esmeralda ay tila mga aninong ayaw siyang iwanan. Napansin ni Fabio ang takot sa mga mata ng babae. Sa halip na magsalita ng marami, lumapit siya sa isang lumang silya sa sulok ng silid na may isang bahaging malapit ng kumalas. Tahimik siyang lumuhod sa sahig, kinuha ang isang maliit na kagamitan mula sa kanyang bulsa at maingat na inayos ang maluwag na tornilyo ng silya. Ang bawat kilos niya ay banayad, walang ingay at puno ng konsentrasyon. Ang simpleng pagkumpuni na yon nang hindi hinihinga ng kapalit ay nagbigay kay Florencia ng isang kakaibang pakiramdam. Sa mundong kinalakihan niya, ang bawat tulong ay may kaakibat na utang na loob, ngunit ang lalaking ito ay tila nag-aayos ng mga bagay dahil iyon ang nararapat gawin. Nailibing na ang iyong tiyuhin sa isang maayos na paraan. Pagpapatuloy ni Fabio habang hindi tinitingnan si Florencia upang hindi ito mailang. Inayos ko na ang mga dokumento. Hindi mo kailangang magmakaawa sa sinuman para sa katarungan, Florencia. Ang katarungan ay hindi isang limos na dapat mong ipagpasalamat. Ito ay karapatan mo. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa apoy ng puot sa dibdib ni Florencia. Inabot ni Fabio ang baso ng tubig at sa sandaling magkadampi ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Florencia ang isang kuryente ng init na hindi nagmumula sa lagnat, kundi sa isang pag-asang akala niya ay patay na. Bakit niyo po ito ginagawa para sa akin? Wala po akong pambayad sa inyo. Wala na po akong kahit ano. Mahinang tanong ni Florencia. Ang kanyang mga mata ay muling nangilid ang luha. Tumingin si Fabio ng diretso sa kanya. Ang kanyang paningin ay matalim, ngunit puno ng malasakit. Dahil nakita ko na ang isang babaeng nawala ng lahat, ngunit nanatiling may dangal. At dahil ang katarungan ay hindi lamang para sa mga may ginto, kundi para sa mga taong marunong lumaban. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nabasag ng marinig ang sunod-sunod na marahas na pagtama ng kamao sa pintuang kahoy ng bahay ni Felina. Mabilis na napatayo si Felina. Ang mukha ay namutla sa takot. Nang buksan niya ang pinto, tumambad ang isang matandang lalaki
na nakasuot ng isang kupas na Amerikana. Hawak ang isang selyadong itim na bag. Naghahanap ako sa kaisa-isang tagapagmana ng pamilya Madrigal. Ang boses ng matanda ay nanginginig sa seryosong tono. Nandito ba si Florencia Madrigal? Mayroon akong dalang lihim na matagal nang ibinaon ng kanyang ama at kailangan na itong mabuksan bago pa ang lahat ay maging huli. Napatigil ang tibok ng puso ni Florencia. Ang lihim na binabanggit ng matanda ay tila isang susi sa isang pintuan na hindi niya kailanman inakalang umiiral. Ano ang katotohanang itinatago ng kanyang yumaong ama? At paano nito babaguhin ang kanyang tadhana laban sa mga alkaras na umalipin sa kanya? Dahan-dahang pumasok ang matandang abogado sa loob ng maliit na sala ni Felina. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang bigat ng nakaraan. Inilapag niya ang selyadong itim na bag sa ibabaw ng lamesang kahoy at ang tunog ng pagtama ng metal na zipper ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Umupo siya sa tapat ni Florencia. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at lungkot habang tinititigan ng babaeng matagal na niyang hinahanap. Ako si Attorney Rodriguez, ang matalik na kaibigan at legal counsel ng iyong ama, si Don Mateo Madrigal. Simula ng matanda habang dahan-dahang inilalabas ang mga lumang dokumento na may tatak ng pagiging opisyal. Ang bawat pahina na kanyang inilalapag ay tila mga piraso ng isang puzzle na matagal nang nawawala sa buhay ni Florencia. Napatitig si Florencia sa mga papel, ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa bilis ng kanyang hininga. Madrigal! Pero ang sabi po ni Doña Esmeralda, wala nang natira sa amin. Sabi niya, utang ko ang lahat sa kanila dahil kinuha nila ako sa hirap. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng abogado. Iyon ang nais nilang paniwalaan mo, Florencia. Ngunit ang totoo, ang lupang kinatatayuan ng mansyon ng mga alkaras, pati na ang syuong det, may naipinagmamalaki ni Zoren, ay nakapangalan pa rin sa pamilya Madrigal. Ang iyong ama ay hindi namatay na walang iniwan. Sa katunayan, gumawa siya ng isang blind trust fund para sa iyo. Ipinaliwanag ni Attorney Rodriguez ang mga detalye. Ang tiyuhin ni Florencia na si Fausto ang nagsilbing pansamantalang tagapangalaga. Ngunit mayroong isang mahigpit na kondisyon ang kanyang ama. Ang lahat ng yaman at ari-arian ay mapupunta lamang kay Florencia sa sandaling lumaya siya mula sa anumang uri ng kontrol ng pamilya Alcaraz o kung pumanaw na ang kanyang tagapangalaga. Ang kanyang ama, sa kanyang huling mga araw, ay nakita na ang kasakiman ni Esmeralda at ang kahinaan ni Zoren, kaya't gumawa siya ng paraan upang protektahan ang kanyang kaisa-isang anak hanggang sa oras na ito ay handa na. Hindi makapaniwala si Florencia. Ang bawat insulto na natanggap niya, ang bawat araw na itinuring siyang alipin at pabigat, ay batay sa isang malaking kasinungalingan. Ang pamilyang umapis sa kanya ay nabubuhay sa pawis at yaman ng kanyang sariling pamilya. Lumapit si Piskal Fabio at maingat na sinuri ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay naging matalas habang tinitingnan ang mga pirma at petsa. Ngayon ay malinaw na ang boses ni Fabio ay puno ng pagtitimpi, ngunit may bahid ng puot. Ginamit ni Zoren ang mga pekeng dokumento at pekeng pirma upang palabasin na ang mga ari-arian ng Madrigal ay pag-aari na ng mga Alcaraz. Ito ay hindi lamang pagtataksil sa kasal, Florencia. Ito ay isang malaking kasong kriminal ng estafa at falsification of documents. Sa puntong yon, tuluyan ng gumuho ang pader ng katatagan ni Florencia. Napayuko siya sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga balikat ay yumayanig sa bawat hagulgol na lumalabas sa kanyang dibdib. Hindi ito iyak ng panghihinayang sa pera, kundi iyak ng pasasalamat at sakit dahil sa wakas ay naramdaman niyang mahal siya ng kanyang ama. Sa gitna ng kadiliman at pang-aapi, ang kanyang ama ay gumawa ng paraan upang hawakan ang kanyang kamay mula sa kabilang buhay. Nanatiling tahimik si Fabio sa kanyang tabi.
Hindi siya nagsalita ng anumang pampalubag-loob. Sa halip ay dahan-dahang kinuha ang isang malinis at puting kantay mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa tapat ng nanginginig na kamay ni Florencia. Ang simpleng pagkilos na yon, ang pagbibigay ng espasyo para sa kanyang pighati, ay nagbigay kay Florencia ng lakas na muling itingala ang kanyang ulo. Anong gagawin ko po ngayon? Tanong ni Florencia habang pinapahid ang kanyang mga luha gamit ang panyo ni Fabio. Kailangan nating mag-ingat, babala ni Attorney Rodriguez. Ang kanyang tinig ay naging seryoso. Kung malalaman ni Zoren at Esmeralda na hawak mo na ang mga dokumentong ito bago pa natin matapos ang legal na paglilipat ng kapangyarihan, gagawa sila ng paraan upang pigilan ka. Ang kasakiman ay walang pinipiling paraan. Florencia. Sa labas ng maliit na bahay ni Felina, ang anino ng isang tao ay dahan-dahang gumalaw palayo mula sa bintana. Ang tunog ng mga tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng mga sapatos ay hindi narinig ng mga tao sa loob. Ngunit ang panganib ay tila nagsisimula nang bumalot sa paligid. Nagsisimula pa lang ang laban, Florencia. Bulong ni Fabio habang nakatingin sa labas ng bintana, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid. At sa pagkakataong ito, hindi ka na nag-iisa. Habang hawak ni Florencia ang mga dokumentong magpapabagsak sa mga alkaraz, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Handa na ba siyang harapin ang mas malupit na hakbang na gagawin ni Zoren at Imelda kapag natuklasan nilang ang babaeng itinapon nila sa putikan ay siya palang may hawak ng kanilang kapalaran? Sa maliit na silid ni Felina, ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa pagitan ng mga luma at kupas na kurtina na nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa mukha ni Florencia. Hindi na siya nagising sa maras na tawag ni Doña Esmeralda o sa utos na plantsahin ang mga barong ni Zoren. Sa halip, ang gumising sa kanya ay ang banayad na amoy ng tuyo at bagong saing na kanin na nagmumula sa munting kusina. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Florencia na ang kanyang bawat hininga ay sa kanya lamang, hindi pag-aari ng mga alkaraz. Habang maingat na inaayos ni Felina ang mga plato, pumasok si Fabio na may dalang ilang pirasong prutas. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na sandigan na nagpapakalma sa nanginginig pa ring damdamin ni Florencia. Naupo sila sa paligid ng maliit na lamesang kahoy na tila isang pamilyang nagbubuklod sa gitna ng kahirapan. Attorney, Rodriguez wants to file the case immediately, Florencia. Simula ni Fabio, ang kanyang boses ay mahinahon habang tinititigan ng babaeng unti-unti nang nagkakaroon ng kulay ang mga pisngi. We have enough evidence to freeze their accounts. Pwede na nating bawiin ang lahat sa isang iglap. Huminga ng malalim si Florencia. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na mayroon pang bakas ng mga hiwa mula sa nabasag na kuwadro ng kanyang ama. Ayoko ng mabilis na laban, Fabio. Gusto kong maramdaman nila ang bawat sentimong kinuha nila sa amin. I want them to feel the slow burn of losing everything, just like how they slowly suffocated me in that mansion. Tumango si Fabio. Ang kanyang tingin ay puno ng paghanga at respeto sa katapangan ni Florencia. Then we will do it your way. Like boiling a frog in cold water, hindi nila mamamalayan na unti-unti na silang nauubos hanggang sa huli na ang lahat. Sa ilalim ng madilaw na liwanag ng isang bumbilya, nagsimulang kumain ang dalawa. Ang simpleng tuyo at kamatis ay tila naging pinakamasarap na putahe para kay Florencia. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, sabay nilang inabot ang pitsel ng tubig sa gitna ng lamesa. Ang dulo ng mga daliri ni Fabio ay sumagi sa likod ng kamay ni Florencia. Ang haplos na yon ay hindi marahas, hindi mapilit, kundi isang banayad at tila nahihiyang pagdampi na nagpadaloy ng isang kakaibang init sa buong katawan ni Florencia. Mabilis na napatigil ang dalawa. Tumingala si Florencia at nagtama ang kanilang mga mata. Isang sandali na tila huminto ang mundo, kung saan ang lahat ng ingay ng paligid ay nawala
at ang tanging narinig na lamang nila ay ang malakas at mabilis na tibok ng kani-kanilang mga puso. Nakita ni Florencia sa mga mata ni Fabio ang isang uri ng pag-aalaga na hindi humihingi ng anuman. Isang pag-ibig na handang maghintay hanggang sa muling mabuo ang kanyang nadurog na pagkatao. "I'm sorry." Mahinang bulong ni Fabio habang dahan-dahang inilalayo ang kanyang kamay, ngunit ang init ng kanyang balat ay tila nanatili pa rin sa palad ni Florencia. "Okay lang, Fabio. Salamat," sagot ni Florencia, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong damdamin na ngayon pa lamang muling sumibol sa kanyang puso. Ang pag-asa. Ang katahimikan ng kanilang gabi ay biglang nabasag ng ang tunog ng isang mamahaling makina ng sasakyan ay huminto sa tapat ng kanilang eskinita. Ang tunog ng mga gulong na dumaan sa putikan ay sinundan ng marahas na pagsara ng pinto ng sasakyan. Mula sa bintana, nakita ni Felina ang isang pamilyar na anino na bumaba mula sa isang itim na SUV. Suot ang isang mamahaling bestido na hindi nababagay sa putikang iyon. "Florencia, si Imelda, narito siya." Ang boses ni Felina ay puno ng kaba. Napatayo si Florencia. Ang kanyang mga kamay ay kusang nakakuyom sa gilid ng kanyang palda. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Imelda ay tila pumasok na sa silid bago pa man ito makatapak sa pintuan. Ang babaeng naging katuwang ni Zoren sa pagwasak ng kanyang buhay ay narito na upang hanapin ang tanging saksi sa kanilang mga kasalanan. Handa na ba si Florencia na harapin ang mapanlinlang na ngiti ng kanyang dating kaibigan? O muli siyang lalamunin ng takot sa harap ng babaeng nagnakaw ng lahat mula sa kanya? Sa loob ng marangyang dining room ng mga Alcaraz, ang halimuyak ng mamahaling alak at inihaw na karne ay pumupuno sa bawat sulok. Ngunit ang hangin ay tila lason sa kapalaran ng mga taong nakapaligid dito. Ang tunog ng mga kristal na baso na nagtatama sa isa't isa ay tila isang masakit na kanta ng tagumpay para kina Zoren at Imelda. Nakasuot si Imelda ng isang kumikinang na bestidong sutla at sa kanyang daliri ay kumukutitap ang diamanteng singsing na binili gamit ang perang dapat sana ay nagligtas sa buhay ni Uncle Fausto. "To our new beginning, Zoren. Ngayong wala na ang pabigat sa buhay mo, mas mapapalago na natin ang negosyo." Ang malambing na tinig ni Imelda ay puno ng pagmamayabang habang marahan niyang hinahaplos ang braso ng lalaki. Ngumiti si Zoren, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. "You're right, baby. Ngayong kontrolado na natin ang lahat, wala nang makakapigil sa atin. I should have done this a long time ago." Ang bawat tawa nila ay tila isang sampal sa alaala ni Florencia na itinapon nila sa putikan. Sa kabilang dako ng mesa, si Doña Esmeralda ay prenteng nakaupo. Tinititigan ng kanyang mga kuko na tila walang anumang nangyaring trahedya. Isang batang katulong ang lumapit upang magsalin ng tubig. Ngunit sa panginginig ng mga kamay nito, bahagyang tumalsik ang ilang patak sa kamay ng matanda. Ang mabilis na pagdampi ng palad ni Esmeralda sa pisngi ng batang katulong ay bumasag sa tawanan ni Zoren. Ang tunog ng marahas na pagkakatama ng balat sa balat ay nag-iwan ng mapulang marka sa mukha ng bata. "Napakawalang kwenta ninyo. Lahat ba kayo ay gustong tumulad sa amo ninyong si Florencia na palamunin at magnanakaw?" Ang bulyaw ni Esmeralda ay tila kulog na yumanig sa buong silid. "Huwag na huwag ninyong babanggitin ang pangalan ng babaeng yan dito, kundi ay susunod kayo sa kanya sa kalsada." Habang nagaganap ang marahas na pagdiriwang na ito sa mansyon, sa isang tahimik at madilim na opisina ni Attorney Rodriguez, nakaupo si Florencia sa tapat ng isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Sa tabi niya, si Fiscal Fabio ay nakamasid. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng lakas sa babaeng kanina pa nanginginig ang mga daliri. Hawak ni Florencia ang isang panulat. Ang tunog ng paggasgas ng tinta sa papel ay tila isang panunumpa ng paghihiganti. Pinirmahan niya ang bawat pahina.
Ang mga kasunduan sa lihim na pagbili ng lahat ng mga utang at obligasyon ng pamilya Alcaraz sa mga bangko. Sa bawat lagda, ang kanyang puso ay tila bumibigat, ngunit tumitigas. Hindi na siya ang Florencia na umiiyak sa bawat sampal. Siya na ngayon ang aninong dahan-dahang lulunod sa kanila, sa sarili nilang kasalanan. This is it, Florencia. You are now officially the secret owner of their debts. Hawak mo na ang leeg nila. Mahinang wika ni Fabio. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at isang uri ng pangako na hinding-hindi niya iiwan ng babaeng ito. Tumingin si Florencia kay Fabio. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha, kundi isang malamig at matalim na determinasyon. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng unti-unting nauubusan ng hangin. I want them to realize that the person they threw away is the only person who can save them. But I won't. Samantala, pabalik sa mansyon, biglang natigil ang pag-inom ni Zoren nang marinig ang tunog ng notification mula sa kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat pagtunog ng kagamitang yon ay tila isang pintig ng kaba. Dinampot niya ang telepono at binasa ang isang urgent email mula sa kanilang main bank. Unti-unting namutla ang mukha ni Zoren. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig hanggang sa nabitawan niya ang baso ng alak na nagdulot ng pagkabitak ng kristal sa sahig at ang pagkalat ng pulang likido na tila sariwang dugo sa puting marmol. Zoren, what's wrong? You look like you saw a ghost. Tanong ni Imelda. Ang kanyang boses ay bahagyang kinabahan. Tiningnan ni Zoren ang kanyang lola at ang kanyang kinakasama. Ang kanyang tinig ay halos pabulong na sa takot. Ang lahat ng utang natin, ang utang ng kumpanya at ang sangla sa mansyon, binili na ng isang anonymous investor. At ang investor na yon ay nag-utos na i-recall ang lahat ng payments sa loob ng 24 na oras. O kukunin nila ang lahat ng ari-arian natin. Ang katahimikan sa loob ng dining room ay naging nakabibingi. Ang bawat anino sa pader ay tila nagtatawanan sa kanila. Habang sa labas ng bintana, ang malamig na hangin ng gabi ay nagdadala ng babala ng isang malaking bagyo na malapit ng sumira sa kanilang pekeng kaharian. Sino ang misteryosong investor na ito na may kapangyarihang ubusin sila sa isang gabi lang? Ang maringal na fasad ng lumang simbahan ay pinalalamutian ng mga makukulay na parol na sumasayaw sa ihip ng hangin, habang ang bango ng bibingka at puto bumbong ay humahalimuyak sa malamig na hangin ng madaling araw. Ang mga tao ay nagkakatipon para sa simbang gabi. Ang huling gabi ng pananalangin bago ang Pasko. Sa gitna ng isang maliit na entablado na itinayo sa plaza, nakatayo si Imelda Cruz. Suot ang isang puting bestida na tila sumisimbolo sa kanyang paimbabaw na kabanalan. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa paligid, puno ng tamis at mapagkunwaring malasakit. I'm so blessed to be part of this parish. As a woman of faith, I believe na ang pagtulong sa kapwa at ang pagiging mapagpatawad ay ang tunay na diwa ng Pasko. Ang pahayag ni Imelda habang ang mga tao ay nagbubulungan ng mga papuri. Napakabait talaga ni Imelda, no? Isang tunay na huwaran ng kabutihan, hindi katulad ng dating asawa ni Zoren na magnanakaw. Ang tsismis na kumalat sa mga kababaihan sa gilid ng plaza na tila mga lason na dahan-dahang pumapatay sa alaala ni Florencia. Sa isang madilim na sulok ng plaza, sa likod ng isang malaking puno ng akasya, nakatayo ang isang figura na halos hindi mapansin. Nakabalot si Florencia sa isang itim na shawl na tumatakip sa kanyang mukha at buong katawan. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa babaeng nasa entablado. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na kagamitang nagtatala ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang kaaway. Ang bawat papuri na natatanggap ni Imelda ay tila isang bagong latay sa puso ni Florencia. Ngunit ang kanyang puot ay hindi na nagliliyab. Ito ay naging isang malamig na yelo na handang pumatay. Nang matapos ang programa, dahan-dahang bumaba si Imelda sa entablado at lumayo sa karamihan, tila may hinahanap.
Nakita ni Florencia ang isang lalaking nakabarong na lumapit kay Imelda sa isang madilim na bahagi sa likod ng simbahan. Isang kilalang sodyat o ahente ng lupa na madalas kasama ni Zoren. Maingat na sumunod si Florencia. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pusa na hindi gumagawa ng anumang tunog sa tuyong damo. Siguraduhin mong walang bakas ng pirma ni Mateo Madrigal sa bagong titulo. Zoren is counting on this duan para mabayaran ang mga utang namin. Ang bulong ni Imelda, ang kanyang tinig ay wala na ang tamis kanina. Pinalitan ng isang matalas at tuso na tono. Make it look like a legal transfer. You know what to do with the witnesses. Naramdaman ni Florencia ang panginginig ng kanyang mga kamay habang itinataas niya ang recorder sa kanyang cellphone. Ang bawat salita ng pagtataksil at pandaraya ay malinaw na naitatala. Isang ebidensyang magpapabagsak sa pader ng kasinungalingang itinayo ng dalawa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makita ang pagbagsak ng mga taong pumatay sa kanyang dangal. Ngunit sa sandaling iyon, ang langit ay tila nakiisa sa tadhana. Isang marahas at mapaglarong simoy ng hangin ang biglang umihip mula sa madilim na pasilyo ng simbahan. Ang hangin ay humampas sa manipis na tela ng shawl ni Florencia hanggang sa ang pagkakatali nito ay lumuwag at dahan-dahang nalaglag ang itim na tela mula sa kanyang ulo patungo sa sahig. Sa gitna ng kadiliman, ang liwanag mula sa isang malapit na parol ay tumama ng direkta sa mukha ni Florencia. Ang kanyang balat na dati ay maputla ay tila nagniningning na ngayon sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanganib na ningning. Sa parehong sandali, si Zoren Alcaraz, na kanina pa hinahanap si Imelda, ay lumiko sa kanto. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay biglang huminto. Dahan-dahang uminog ang kanyang ulo patungo sa direksyon ni Florencia. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng malamig na gabi. Ang pagkagulat sa mukha ni Zoren ay tila ang tunog ng isang malaking baso na nabitak sa gitna ng katahimikan. Florencia? Ang mahinang bulong ni Zoren. Ang kanyang tinig ay puno ng hindi maipaliwanag na takot at pagtataka habang tinititigan ng babaeng itinapon niya sa putikan, na ngayon ay nakatayo sa harap niya na tila isang reynang nagbabalik mula sa kamatayan. Hindi gumalaw si Florencia. Hinayaan niyang ang hangin ang magdala ng tensyon sa pagitan nila, habang ang kanyang kamay ay nananatiling nakatago sa bulsa, mahigpit na hawak ang ebidensyang tatapos sa kaharian ng mga Alcaraz. Ano ang gagawin ni Zoren ngayong nakita niya ang multo ng kanyang nakaraan? At paano tataka si Florencia mula sa bitag na siya mismo ang naglagay? Ang pagkabigla sa mga mata ni Zoren ay tila isang litratong nais iwanan ni Florencia sa limot. Hindi siya nag-atubili. Sa isang mabilis na pagtalikod, hinalo niya ang kanyang sarili sa dagsa ng mga taong papalabas ng simbahan. Ang langit ay tila nakiramay sa tensyon ng sandali. Ang bawat ulap ay naglabas ng matitinding butil ng tubig na humampas sa semento, na nagdulot ng isang makapal na hamog na tumakip sa kanyang pagtakas. Ang bawat pagtakbo ni Florencia ay may kasamang hapo, habang ang lamig ng ulan ay unti-unting pumapatay sa init ng kanyang balat. Habang hinihingal at basang-basa sa ilalim ng isang makipot na waiting shed, isang pamilyar na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang sinag mula sa mga headlight nito ay tila isang anghel na naghahanap sa kanya sa gitna ng kadiliman. Bumukas ang pinto at lumabas si Fabio. Hindi alintana ang malakas na buhos ng tubig na agad nagpabasa sa kanyang mamahaling Amerikana. Sa isang mabilis na pagkilos, inalis niya ang kanyang jacket at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Florencia, na tila pinoprotektahan ng isang marupok na kristal mula sa pagkabitak. Sakay na, Florencia. You're trembling. Ang baritonong tinig ni Fabio ay puno ng awtoridad, ngunit may halong matinding pag-aalala. Sa loob ng sasakyan,
Ang katahimikan ay nababalot lamang ng tunog ng ulan na humahampas sa bubungan na tila isang bilyong maliliit na daliri na gustong pumasok sa loob. Ang init na nagmumula sa heater ng sasakyan ay nagsimulang tumunaw sa yelo sa mga kamay ni Florencia. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana, pinapanood ang mga patak ng tubig na gumuguhit sa salamin, habang ang kanyang puso ay nanatiling mabilis ang tibok dahil sa pagkakatagpo nila ni Zoren. Salamat, Fabio. Pasensya ka na. Naging padalos-dalos ako kanina. Mahinang simula ni Florencia, habang mahigpit na hawak ang laylayan ng jacket ni Fabio na suot niya. Ang amoy ng pabango ng lalaki, isang halo ng sandalwood at sariwang hangin, ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapatahimik sa kanyang naguguluhang isip. Huminga ng malalim si Fabio. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag sa manibela. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. I understand the pain of seeing them again. My sister, she went through the same thing. Napatigil si Florencia at napalingon sa lalaki. Ito ang unang pagkakataon na nagbahagi si Fabio ng tungkol sa kanyang sarili. Ang liwanag mula sa mga poste sa kalsada na dumadaan sa bintana ay nagpapakita ng isang malalim na lungkot sa mga mata ng Kong Tuvien. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Florencia. Ang kanyang boses ay puno ng pakikiramay. She married a man who thought she was his property. Inubos niya ang dangal ng kapatid ko hanggang sa halos wala nang matira. Bata pa ako noon, abala sa pag-aaral at walang kamalay-malay sa pinagdaraanan niya. Nang malaman ko ang lahat, huli na ang lahat. Hindi na kinaya ng kapatid ko ang bigat ng kanyang naranasan at tuluyan siyang nawala. Kaya nang makita kita sa kalsadang yon, nang makita ko ang takot at sakit sa iyong mga mata, may ipinangako ako sa sarili ko. Hindi ko hahayaang may iba pang dumanas ng ganoong kapalaran. Hindi kita pababayaan, Florencia. Nandito ako at sisiguraduhin kong hindi ka nag-iisa. Ang bawat salita ni Fabio ay tila isang mainit na haplos sa pusong matagal nang nanirahan sa lamig. Ang pag-amin na ito ay nagbukas ng isang pinto sa pagitan nilang dalawa na hindi lamang legal na usapin, kundi isang malalim na koneksyon ng dalawang kaluluwang may kani-kaniyang sugat. Dahan-dahang inabot ni Fabio ang kamay ni Florencia na nakapatong sa kanyang hita. Ang haplos ng kanyang palad ay tuyo, mainit, at puno ng isang pangakong hinding-hindi nito bibitawan. I'm here for you. Hindi lang bilang Kong Tuvien mo, kundi bilang isang taong gustong makita kang muling ngumiti. Dagdag ni Fabio. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta sa gitna ng bagyo. Hindi na sumagot si Florencia. Sa halip ay dahan-dahan niyang ihinaling ang kanyang ulo sa balikat ni Fabio habang ang sasakyan ay patuloy na bumabaybay sa basang kalsada. Sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang kakaibang kilig at katahimikan. Isang pakiramdam na sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang pahinga. Pagdating sa opisina, habang si Florencia ay nananatiling nakabalot sa jacket ni Fabio, naupo ang lalaki sa harap ng kanyang computer. Ang asul na liwanag mula sa monitor ay tumama sa kanyang seryosong mukha na nagpapakita ng isang mahabang spreadsheet ng mga taichin. Ang bawat pagpindot ni Fabio sa keyboard ay tila isang huling hakbang sa isang malaking bitag. Look, Florencia, tawag ni Fabio, itinuturo ang screen. Lumapit si Florencia at naramdaman ng mabilis na pagpintig ng kanyang puso. Sa gitna ng screen, sa ilalim ng listahan ng mga tsunolonhat ng pamilya Alcaraz, ay nakasulat ang isang pangalang nakabold at tila nagniningning sa katotohanan. Ang pangalang yon ay hindi isang anonymous investor, kundi ang mismong pangalang tinangka nilang burahin sa putikan. Florencia Madrigal, primary creditor. Ang kaisipang ang babaeng itinapon nila sa kalsada ay siya palang may hawak ng bawat pader ng kanilang mansyon ay nagbigay kay Florencia ng isang malamig na ngiti. Ngunit ang kanyang tingin ay napako sa isang bagong pop-up na notification sa gilid ng screen. Isang binalak na mabilis ang paglipat ng pera
mula sa natitirang kway ng kumpanya patungo sa isang offshore account sa pangalan ni Imelda Cruz. Subukan niyo lang. Bulong ni Florencia, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Handa na ba kayong makita ang reynang binaliwala ninyo? Ang bawat pader ng mansyon ng mga Alcaraz ay tila nagsisimula ng bumitak, hindi dahil sa lindol, kundi dahil sa bigat ng mga kasalanang matagal na nilang itinago sa ilalim ng mga mamahaling alpombra. Sa loob ng isang eksklusibong butik sa Makati, nakatayo si Doña Esmeralda, suot ang kanyang pinakamahal na bestido habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagkainip. Inabot niya ang kanyang kulay gintong credit card sa kahera. Ang kanyang kilos ay puno ng kayabangan na tila pag-aari niya ang buong gusali. Ngunit ang katahimikan sa loob ng tindahan ay nabasag ng tunog ng pagtanggi mula sa makina ng card. Ang pulang ilaw na lumabas doon ay tila isang hatol ng kahihiyan na tumama sa mismong mukha ng matanda. Sinubukan ng kahera na muling ipasok ang card, ngunit ang resulta ay nanatiling pareho. Ang transaksyon ay hindi pinahintulutan. "I'm sorry, ma'am, but your account has been frozen by the bank. Pwede po ba nating subukan ang ibang card?" Ang mahinahong tinig ng kahera ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa dangal ni Esmeralda. Naramdaman ni Esmeralda ang pag-init ng kanyang mga pisngi habang napapansin ang mga mapanuring tingin ng ibang mga mamimili. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa paligid ay tila mga aninong nagsisimulang bumalot sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang pangalan, na dati ay sapat na upang buksan ang lahat ng pinto, ay wala ng halaga sa harap ng isang maliit na makina. Marahas niyang hinablot ang kanyang card at lumabas ng tindahan nang hindi tumitingin sa likod. Ang kanyang mga hakbang sa marmol na sahig ay puno ng puot at pagngangalit. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng isang magulong eksena. Si Zoren ay nakaupo sa gitna ng salas, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang tumpok ng mga legal na dokumento. Sa tabi niya, si Imelda ay patuloy na naglalakad ng pabalik-balik. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng panunumbat. "Ano ba itong nangyayari, Zoren? Bakit pati ang personal accounts ko ay hindi ko na ma-access? Sabi mo maayos ang lahat. Sabi mo secured ang offshore account na ipinangalan mo sa akin." Ang sigaw ni Imelda ay tila isang matinis na tunog na bumabasag sa katahimikan ng bahay. Tumingala si Zoren. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at takot. "I don't know, Imelda. Someone blocked the transfer. Ang lahat ng assets ng kumpanya, pati na ang mga accounts na ginagamit natin para sa duan, ay nasa ilalim na ng investigasyon. This is not just a bank error, this is a calculated attack." Lumapit si Esmeralda at marahas na ibinagsak ang kanyang bag sa lamesa. Ang tunog ng pagtama nito ay tila isang hudyat ng digmaan. "Lahat ba kayo ay walang kwenta? Isang babaeng itinapon lang natin sa putikan. Hindi niyo pa kayang tapusin? Zoren, ikaw ang lalaki rito. Bakit mo hinahayaang mawasak ang pamilyang ito dahil sa isang Florencia Madrigal?" "Lola, hindi lang si Florencia ito. May tumutulong sa kanya, isang taong bihasa sa batas. Ang lahat ng ebidensyang nalik sa bangko ay detalyado at tumpak. Hindi tayo makakagalaw." Ang boses ni Zoren ay nagsisimula nang mawala ng pag-asa. Biglang bumaling ang galit ni Esmeralda kay Imelda. "At ikaw, akala ko ba ay matalino ka? Akala ko ba ay mas mapapakinabangan ka kaysa sa baog na babaeng yon? Ngayong wala na tayong pera, ano pang silbi mo rito? Baka naman ikaw ang nag-leak ng impormasyon para iligtas ang sarili mo." "How dare you, tita? Ako ang nagsakripisyo para sa pamilyang ito. Ako ang nagtiis na tawaging kabit para lang makuha ang gusto nyo." Ang boses ni Imelda ay naging matalim. Ang kanyang pagiging banal na imahe ay tuluyan ng natunaw. "Don't blame me for Zoren's incompetence. Siya ang hindi marunong humawak ng pera at siya ang masyadong kampante na hindi babalik si Florencia." Ang palitan ng mga masasakit na salita at gaslighting sa loob ng mansyon
ay tila isang apoy na dahan-dahang lumalamon sa kanilang relasyon. Ang pamilyang itinayo sa kasinungalingan ay nagsisimula ng magkawatak-watak sa harap ng unang pagsubok. Wala ng pag-ibig, wala ng pagkakaisa. Tanging ang takot at kasakiman na lamang ang natira. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Esmeralda. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang mapangganib na desisyon. Hindi ako papayag na mamatay sa hirap. Kung ayaw nating mawalan ng lahat, kailangan nating ilabas ang huling alas natin. Zoren, ituloy mo ang pagpirma sa mga benta ng lupa sa Madrigal Estate. Gawin mo itong illegal kung kailangan. Gamitin mo ang pangalan ni Mateo Madrigal at pekein mo ang petsa bago pa siya mamatay. Kailangan nating makuha ang cash fund bago matapos ang linggong ito. Napatigil si Zoren. Lola, falsification of documents iyon sa harap ng korte. Kapag nahuli tayo, diretso tayo sa kulungan. Wala na tayong pagpipilian. Ang bulyaw ni Esmeralda ay tila isang huling hatol. Mas pipiliin ko pang mabulok sa kulungan kaysa makita ang babaeng iyon na tinatawanan tayo mula sa itaas. Do it now, Zoren. Habang ang gabi ay lumalalim, ang tatlo ay naiwang nakatitig sa isa't isa, mga biktima ng kanilang sariling kasakiman. Ngunit ang hindi nila alam, sa isang tahimik na silid sa kabilang bahagi ng lungsod, si Florencia ay nakatayo sa tapat ng bintana. Tinititigan ng mga bituin. Ang kanyang puso ay wala ng pait, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan na dahan-dahang dumarating. Naramdaman ni Florencia ang banayad na pagdampi ng kamay ni Fabio sa kanyang balikat. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya kailanman naramdaman noon. Handa ka na ba para sa huling hakbang, Florencia? Mahinang tanong ni Fabio. Tumingin si Florencia sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi lang ako handa, Fabio. Handa na rin akong makita silang kainin ng sarili nilang apoy. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Isang larawan ng isang lumang dambana ng pamilya Madrigal na ngayon ay tila nilalapastangan ng mga tauhan ni Zoren. Sa ilalim nito ay may nakasulat na isang babala na nagpabilis sa tibok ng puso ni Florencia. Isang panganib na hindi legal, kundi isang personal na pag-atake sa tanging bagay na natitira sa kanyang dangal. Mapoprotektahan ba ni Florencia ang huling alaala ng kanyang pamilya? O gagamitin ni Zoren ang kanyang damdamin upang muli siyang bitagin sa isang laro kung saan buhay ang nakataya? Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Alcaraz ay abala sa paghahanda para sa gintong anibersaryo ng kanilang kumpanya. Isang pagdiriwang na tila isang pilit na ngiti sa gitna ng isang naghihingalong hininga. Ang mga katulong ay walang pahinga sa pagpapakintab ng mga pilak na kagamitan, habang ang mga gintong palamuti ay nakasabit sa bawat pader. Pilit na itinatago ang katotohanang ang bawat haligi ng bahay na yon ay nakasangla na sa isang taong hindi nila kilala. Sa gitna ng kaguluhan, nakaupo si Zoren sa kanyang opisina. Hawak ang isang makapal at marangyang imbitasyon na may tatak ng ginto. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang isinusulat niya ang isang pangalan sa sobre. Florencia Madrigal, ang bulong ni Zoren. Ang kanyang boses ay puno ng nakalalasong kayabangan. Naniniwala si Zoren na sa sandaling ito, si Florencia ay gumagala sa mga kalsada, namamalimos ng pagkain at tirahan. Nais niyang makita ng babaeng itinapon niya kung gaano siya kadyosa sa gitna ng karangyaan na hinding-hindi na nito muling mahahawakan. Ang imbitasyong yon ay hindi isang pagbati, kundi isang huling sampal ng kahihiyan na balak niyang ibigay sa harap ng buong Giyoy Tuong Luo. Sa maliit na silid ni Felina, ang katahimikan ay nabasag nang iabot ng isang courier ang gintong imbitasyon kay Florencia. Habang dahan-dahang binubuksan ni Florencia ang sobre, ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila ang tunog ng huling hibla ng kanyang pasensya na tuluyan ng naputol.
Binasa niya ang bawat salitang nakasulat doon. Ang pagmamayabang ng pamilya Alcaraz sa kanilang 50 taon ng tagumpay at integridad. Seryoso ba siya? Akala ba niya ay masasaktan pa ako sa ganito? Mahinang tanong ni Florencia kay Felina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang uri ng liwanag. Hindi na ito ang mga matang puno ng luha. Ito ay mga matang handa ng sumunog sa anumang balakid. Zoran is delusional, Florencia. He thinks he's still the king of the world. Sagot ni Felina habang sinusuri ang imbitasyon. What are you going to do? I'm going, Felina. Pupunta ako hindi bilang biktima, kundi bilang ang babaeng tatapos sa lahat ng ito. Ang boses ni Florencia ay malamig at puno ng determinasyon. Sa sandaling iyon, ang marahan at matatag na tunog ng pag-ikot ng lock sa pintuan ay naghudyat ng pagdating ni Fabio. Pumasok siya na may dalang isang malaki at eleganteng itim na kahon na nakatali ng isang gintong laso. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na hangin na nagpabago sa aura ng buong silid. Inilapag ni Fabio ang kahon sa tapat ni Florencia at dahan-dahang binuksan ang takip nito. Isang munting buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Florencia nang makita ang nilalaman ng kahon. Isang lumang ngunit napakaganda at makabagong disenyo ng isang Vaidahoy na kulay joruu, yari sa pinakamahusay na sutla na tila dumadaloy na parang tubig sa ilalim ng liwanag. Ang kulay nito ay hindi lamang sumisimbolo sa kapangyarihan, kundi sa bawat patak ng dugo at pasakit na pinagdaanan ni Florencia sa kamay ng mga Alcaraz. This is for you, Florencia. It's time for the world to see the real Madrigal heiress. Mahinang wika ni Fabio. Lumapit siya at kinuha ang kamay ni Florencia. Ang haplos ng kanyang balat ay tuyo at mainit, na nagbigay ng isang pamilyar na kilig at katiwasayan sa puso ng babae. Hindi ka lang pupunta doon para maningil. Pupunta ka doon para bawiin ang trono mo. Dahan-dahang tumayo si Florencia. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng isang uri ng biyaya at awtoridad na tila matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang mga lumang damit. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang balat na dati ay maputla ay tila muling nabuhay at ang kanyang tindig ay tila isang reynang handa nang humarap sa digmaan. Lumapit si Fabio sa likod niya. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa salamin. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ni Florencia ang bawat paghinga ng lalaki sa kanyang balikat. Ako ang magiging kalasag mo sa gabing iyon, Florencia. Subukan lang nilang hawakan ka at makikita nila ang bagsik ng batas na hawak ko. Ang baritonong boses ni Fabio ay puno ng isang pangakong hinding-hindi nito bibitawan. Naramdaman ni Florencia ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot sa mangyayari sa anibersaryo, kundi dahil sa lalaking nasa likod niya. Sa gitna ng kanyang paghihiganti, natagpuan niya ang isang taong itinuturing siyang higit pa sa isang kliyente. Higit pa sa isang biktima. Handa na ba ang reyna? Tanong ni Fabio. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Huminga ng malalim si Florencia. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinaplos ang malambot na tela ng kanyang pulang bestido. Ang anino ng babaeng umiiyak sa putikan ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ng isang imahe ng kapangyarihang walang sinuman ang makakaagaw. Handa na ako, Fabio. Handa na akong makita ang mukha ni Zoran sa sandaling mapagtanto niyang ang babaeng pinadalahan niya ng imbitasyon ay ang mismong taong magpapalayas sa kanya sa sarili niyang mansyon. Ngunit habang ang gabi ay lumalalim, isang kaba ang muling gumuhit sa kanyang dibdib. Isang anino ang dumaan sa labas ng bintana ni Felina, kasabay ng tunog ng mabilis na paglayo ng isang sasakyan. Alam ni Florencia na hindi basta-basta susuko sina Esmeralda at Imelda. Ano ang huling bitag na inihahanda ng mga Alcaraz upang pigilan ang kanyang pagpasok sa bulwagan? At sapat na ba ang proteksyon ni Fabio upang mailigtas siya sa isang laro kung saan pati ang kanyang nakaraan
ay gagawing sandata laban sa kanya. Sa harap ng isang malaking salamin sa silid ni Felina, tinitigan ni Florencia ang kanyang sariling refleksyon na tila ba isang estranghero ang nakaharap sa kanya. Ang mga matang dati ay laging puno ng takot at pag-aalinlangan ay napalitan na ng isang malamig at matatag na ningning. Binura na ng makapal at madiing kulay ng pulang lipstick ang bawat bakas ng kanyang pananahimik. Ang bawat haplos ng makeup sa kanyang mukha ay hindi lamang upang pagandahin siya, kundi upang itago ang mga pilat ng kahapon at ipakita ang isang babaeng handa ng maningil. Ang dahan-dahang pagsuot niya sa bestidong kulay joroo na gawa sa pinakamahusay na sutla ay tila pagyakap sa kanyang bagong tadhana. Ang bawat tahi nito ay sadyang idinisenyo upang ipakita ang kanyang kurbada na matagal nang itinago sa ilalim ng mga lumang duster at apron. Habang hinihila niya ang zipper sa likod, naramdaman niya ang higpit nito sa kanyang katawan. Isang paalala na wala na siyang balikan sa kanyang dating buhay. Bumukas ang pinto at pumasok si Fabio, suot ang isang itim at napakagandang barong na nagpatingkad sa kanyang pagiging isang kagalang-galang na kongtubyen. Napatigil ang lalaki sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Florencia. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging napakabigat ngunit puno ng damdamin. Nakita ni Florencia sa mga mata ni Fabio ang isang uri ng paghanga na hindi niya kailanman naramdaman mula kay Zoren. Hindi ito ang tingin ng isang lalaking nagnanasa lamang, kundi tingin ng isang lalaking sumasamba sa katatagan ng kanyang kaluluwa. Lumapit si Fabio sa likuran ni Florencia. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa sahig ay tila isang matatag na panunumpa. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito sa harap ng salamin. Isang gintong kwintas na may pendant na hugis ng isang rosas na dahan-dahang bumubuka ang tumambad sa paningin ni Florencia. "This belonged to my mother, Florencia." Mahinang wika ni Fabio, ang kanyang boses ay naging banayad at puno ng emosyon. Sinabi niya sa akin na ibigay ko ito sa babaeng makikita ko na ang lakas ay hindi nagmumula sa pagpaparaya, kundi sa pagpili na muling mabuo. "You are that woman." Dahan-dahang inilagay ni Fabio ang kwintas sa leeg ni Florencia. Ang lamig ng ginto na dumampi sa kanyang balat ay tila nagbigay sa kanya ng isang bagong uri ng proteksyon. Habang ikinakabit ni Fabio ang lock, naramdaman ni Florencia ang dahan-dahang pagdampi ng mga daliri ng lalaki sa kanyang batok. Ang init ng kanyang balat ay nagpadaloy ng isang kakaibang kilig sa buong katawan ni Florencia. Isang pakiramdam na tila nagpapagaling sa bawat sugat na iniwan ng nakaraan. "Huwag kang matakot, Florencia. You look stunning. Tonight, the world will finally know the truth." Bulong ni Fabio habang nakatingin sa kanyang mga mata sa salamin. Tumango si Florencia, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa pendant ng kwintas. "Salamat, Fabio. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung hindi dahil sa iyo." Lumabas ang dalawa mula sa bahay ni Felina. Ang banayad na pag-andar ng sasakyan ni Fabio ay nagsilbing hudyat ng pagsisimula ng kanilang paglalakbay patungo sa kuta ng kaaway. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay nila ang mga kalsada ng Maynila na puno ng mga ilaw, mahigpit na nakahawak si Florencia sa kanyang maliit na bag. Sa loob niyon ay naroon ang bawat dokumento, bawat ebidensya, at ang kaisa-isang susi na tatapos sa kaharian ng mga Alcaraz. Pagdating sa tapat ng Marangyang Hotel kung saan gaganapin ang anibersaryo, nakita ni Florencia ang naglalakihang mga tarpulin na may mukha ni Zoren at Doña Esmeralda. Ang bawat ngiti nila sa larawan ay tila isang insulto sa bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Huminto ang sasakyan sa tapat ng red carpet at ang kislap ng mga kamera ng media ay nagsimulang sumilaw sa paligid. Binuksan ni Fabio ang pinto para kay Florencia. Paglabas niya, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanginginig. Inialay ni Fabio ang kanyang braso at dahan-dahang ipinatong ni Florencia
ang kanyang kamay doon. Ang bawat hakbang nila patungo sa loob ng hotel ay tila isang mabigat na banta sa katahimikang matagal nang ninamnam ng mga alkaraz. Habang papalapit sila sa pintuan ng malawak na bulwagan, narinig ni Florencia ang dahan-dahang pagtawag ng MC sa pangalan ng pamilya Alcaraz para sa kanilang grand entrance sa entablado. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pananabik na makita ang bawat pader ng kanilang kasinungalingan na gumuho sa isang iglap. Pumasok sila sa loob at sa gitna ng makapigil hiningang karangyaan, nagtama ang paningin ni Florencia at ni Zoren na nasa itaas na ng entablado. Ang baso ng alak na hawak ni Zoren ay bahagyang nanginig at ang kanyang mukha ay tuluyan ng nawalan ng kulay habang pinagmamasdan ng babaeng lumaon na nilang itinuring na patay, na ngayon ay nakatayo sa harap ng libu-libong tao na tila isang nagniningning na bituin na hinding-hindi na nila kayang abutin. Handa na ba si Florencia na bitawan ng unang salita na tatapos sa kanilang lahat? O mayroon pang isang lihim na nakatago sa loob ng bulwagang iyon na muling magpapatigil sa kanyang bawat hakbang? Sa loob ng naglalakihang bulwagan ng Marangyang Hotel, ang bawat kristal na chandelier ay tila mga bituing nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag sa lahat ng panig. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga mamahaling pabango at ang dahan-dahang pag-ikot ng mga baso ng alak sa kamay ng mga panauhin. Nakatayo sa itaas ng entablado si Doña Esmeralda. Suot ang kanyang kulay gintong terno na tila baluti ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang bawat ngiti ay puno ng paimbabaw na kagalakan habang tinititigan ang goy-tuong luo ng Maynila na nagtitipon para sa kanilang anibersaryo. Ang pamilya Alcaraz ay itinayo sa pundasyon ng integridad, pagsusumikap at higit sa lahat, ang pagpapahalaga sa tradisyon at pamilya. Ang tinig ni Esmeralda ay pumailan lang sa buong silid, puno ng awtoridad na tila walang sinumang makakaatake. Naniniwala kami na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasa material na bagay, kundi sa dangal na iniwan sa atin ng ating mga ninuno. Ang bawat tagumpay namin ay alay namin sa kabanalan ng ating pangalan. Sa tabi niya, si Zoren ay nakatayo ng tuwid, hawak ang kamay ni Imelda na tila isang tropeyong ipinagmamalaki sa lahat. Ang mga tao ay nagsimulang magpalakpakan. Ang bawat tunog ng pagtama ng mga palad ay tila isang kanta ng tagumpay para sa mga mapagsamantala. Ngunit sa gitna ng kanilang karingalan, ang lahat ng ilaw sa loob ng bulwagan ay biglang namatay. Ang kadiliman ay bumalot sa lahat ng sulok na nagdulot ng isang nakabibinging katahimikan at ang mabilis na pagtaas ng tensyon sa bawat panauhin. Sa gitna ng kadilimang yon, ang dahan-dahang pagbukas ng naglalakihang pintuan sa dulo ng bulwagan ay nagdala ng isang malamig na simoy ng hangin na tila nanggagaling sa kabilang mundo. Isang solong sinag ng liwanag ang tumama sa pintuan at doon lumitaw ang isang figura na tila isang reynang nagbabalik mula sa kamatayan. Si Florencia Madrigal ay pumasok. Ang kanyang bestidong kulay joruo ay tila isang umaagos na dugo sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang bawat hakbang sa marmol na sahig ay dahan-dahan, matatag, at puno ng isang uri ng kapangyarihan na nagpatahimik sa bawat bulong. Sa kanyang tabi, si Fiscal Fabio Reyes ay nakalakad ng may awtoridad. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagpoprotekta sa babaeng matagal ng inapi. Ang mga perlas sa leeg ni Esmeralda ay tila sumasakal sa kanya habang pinagmamasdan ang paglapit ni Florencia. Ang baso ng alak sa kamay ni Zoren ay bahagyang nanginig hanggang sa tumalsik ang ilang patak sa kanyang mamahaling Amerikana. Hindi sila makapaniwala na ang babaeng itinapon nila sa putikan, ang babaeng itinuring nilang basura, ay nakatayo ngayon sa harap nila na tila isang bituing hindi na nila kayang abutin. Hindi huminto si Florencia hanggang sa marating niya ang tapat ng lamesa kung saan nakaupo ang mga pinaka-impluwensyadong tao sa bansa.
Walang takot niyang tinitigan si Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang matalim na ningning ng katarungan. Sa isang banayad ngunit mapuwersang pagkilos, inilabas ni Florencia ang isang itim na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa ibabaw ng lamesang puno ng mga pilak na kagamitan. Ang tunog ng pagtama ng folder sa lamesa ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanilang kaharian. Tradisyonal at integridad. Ang boses ni Florencia ay hindi sumisigaw, ngunit bumasag sa bawat hibla ng katahimikan sa loob ng bulwagan. Ang integridad ba ay ang pagpapatayo ng mansyon sa lupang ninakaw ninyo sa pamilya Madrigal? Ang tradisyon ba ay ang pagpepeke ng mga dokumento upang angkinin ng pawis at dugo ng aking ama? Naramdaman ni Zoren ang mabilis na pagpintig ng kanyang ugat sa leeg. Ang galit at takot ay nagsimulang lumamon sa kanyang katinuan. "You're crazy, Florencia! Security! Ilabas ang babaeng ito! She's mentally unstable!" Ang bulyaw ni Zoren habang nagtatangkang lumapit upang marahas na hawakan ang braso ni Florencia. Ngunit bago pa man madampi ng mga kamay ni Zoren ang balat ni Florencia, humakbang si Fabio sa gitna nila. Ang kanyang matatag na katawan ay naging harang at ang kanyang mga mata ay naging kasing tigas ng bakal. Dahan-dahang inilabas ni Fabio ang kanyang card na may opisyal na tatak ng Department of Justice at itinaas ito sa harap ng mukha ni Zoren. "Subukan mo siyang hawakan, Zoren Alcaraz, at makikita mo ang iyong sarili sa likod ng rehas bago pa matapos ang gabing ito." Ang baritonong boses ni Fabio ay puno ng isang pangakong hinding-hindi nito bibitawan. "Ako si Fiscal Fabio Reyes at narito ako upang saksihan ang pagsisilbi ng isang legal na utos mula sa korte. Ang bawat dokumento sa folder na iyan ay ang katotohanang matagal ninyong ibinaon. Ang bulwagan ay muling binalot ng mga bulong-bulungan, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga chismis ay hindi na laban kay Florencia, kundi laban sa mga Alcaraz. Ang bawat panauhin ay nagsimulang tumingin ng may pandidiri kay Esmeralda at Zoren. Kinuha ni Florencia ang kaisa-isang dokumento mula sa folder, ang orihinal na titulo ng lupa ng pamilya Madrigal na may lagda ng kanyang ama. Ipinakita niya ito sa lahat. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang tinig ay tila isang malalim na kanta ng tagumpay. "Ang gintong anibersaryong ito ay hindi pagdiriwang ng inyong tagumpay. Ito ay ang huling gabi ninyo sa loob ng aking bahay." Napatitig si Zoren kay Imelda na ngayon ay namumutla at tila naghahanap ng matatakasan. Ngunit ang mga mata ni Florencia ay nanatiling nakapako sa kanila. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakikita ang pader ng kanilang kasinungalingan na dahan-dahang gumuho. Ano ang gagawin ni Esmeralda ngayong ang kanyang pinakaiingatang dangal ay tuluyan ng nadumihan sa harap ng buong mundo? At mayroon pa bang huling alas na ilalabas si Zoren upang iligtas ang kanyang sarili mula sa tuluyang pagbagsak? Ang bawat hibla ng katahimikan sa loob ng malawak na bulwagan ay tila isang banta na hindi kayang tiisin ni Zoren at Imelda. Habang nakatayo si Florencia sa gitna ng entablado, ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit anong panginginig. Isang tango ang ibinigay niya kay Fabio at sa isang iglap, ang dahan-dahang pag-ilaw ng dambuhalang screen sa likuran nila ay nagdala ng katotohanang matagal ng ninakaw sa pamilya Madrigal. Pumailan lang sa buong bulwagan ang boses ni Imelda. Ang boses na dati ay puno ng tamis at kabanalan, ngunit ngayon ay naitatala sa gitna ng isang madilim na sabwatan. "Siguraduhin mong walang bakas ng pirma ni Mateo Madrigal sa bagong titulo. Zoren is counting on this para mabayaran ang lahat ng utang namin." Ang bawat salitang lumabas sa speakers ay tila mga latay na humahampas sa bawat panauhin, na nagdulot ng isang matinding bulong-bulungan ng pandidiri at pagkagulat. Napatitig si Imelda sa screen. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa takot, habang ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na tinatakpan ang kanyang bibig.
Hindi siya makapaniwala na ang kanyang lihim na pakikipag-usap sa ahente ng lupa ay naitatala sa gayong kalinaw na paraan. Ang singsing na diamante sa kanyang daliri ay tila naging isang mabigat na tanikala na nagpapaalala sa lahat ng nagnanakaw ng buhay ng iba. Hindi totoo iyan. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ito. Binubudol lang kayo ng babaeng yan. Ang bulyaw ni Zoren, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon habang sinusubukang abutin ang mga wires ng audio system upang patigilin ang tunog. Ngunit ang kanyang bawat kilos ay agad na hinarang ng mga tauhan ni Fabio. Lumapit si Florencia sa tapat ni Zoren. Ang bawat hakbang niya sa entablado ay may kasamang autoridad na tila isang reynang naghahatol sa isang traidor. Ang bawat sentimong ginamit mo para sa singsing na yan, Zoren, ay kinuha mo mula sa account na dapat sana ay nagligtas sa buhay ni Uncle Fausto. Pinatay mo ang tiyuhin ko para lang sa isang piraso ng bato na ibibigay mo sa kabit mo. Naramdaman ni Zoren ang mabilis na pagpintig ng ugat sa kanyang noo habang tinitingnan ang paligid. Ang mga panauhin na kanina lang ay bumabati sa kanya ay ngayon ay nakatingin na ng may matinding puot, walang matatakasan, walang maitatago. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagiging ice-kiri ay nawala at napalitan ng isang huling pagtatangka na iligtas ang sarili sa pamamagitan ng pagdurog sa iba. Lola, it's not my fault. Si Imelda ang nag-isip ng lahat ng ito. Siya ang nag-udyok sa akin na pekein ang mga dokumento. Ang sigaw ni Zoren habang itinuturo ang kanyang kinakasama. Siya ang nagnasa sa yaman ng mga madrigal. How dare you, Zoren? You were the one who wanted to get rid of your wife. Ikaw ang lumapit sa akin dahil sabi mo ay sawang-sawa ka na sa pagiging pabigat ni Florencia. Ang marahas na sagot ni Imelda, ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog ng pagkabali ng kristal. Ang dalawang magkasabwat ay nagsimulang magsisihan sa harap ng lahat. Ang kanilang mga maskara ng pag-ibig at katapatan ay tuluyan ng natunaw sa gitna ng apoy ng katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, si Doña Esmeralda ay nanatiling nakatayo ng tuwid, ngunit ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang matatag na pundasyon ng dangal ay tuluyan ng gumuho. Ang bawat perlas sa kanyang leeg ay tila bumibigat hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang marahang pagbagsak ng kanyang katawan sa upuan ay tila ang huling hininga ng pamilya Alcaraz. Mula sa pintuan ng bulwagan, ang dahan-dahang pagpasok ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng NBC at pulisya ay nagtapos sa bawat ingay. Ang dahan-dahang paglabas ng mga bakal na posas mula sa kanilang baywang ay tila isang hudyat ng katarungan. Lumapit sila kina Zoren at Imelda at ang bawat marahas na pagkakahawak sa kanilang mga braso ay naging saksi sa kanilang tuluyang pagbagsak. Zoren Alcaraz at Imelda Cruz, kayo ay inuaresto sa mga kasong falsification of public documents, qualified theft at estafa. Ang dahan-dahang pagbasa ng warrant ng isang opisyal ay tila ang tunog ng isang malaking pintuan ng kulungan na sumasara. Napaluhod si Zoren sa paanan ni Florencia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagmamakaawa. Florencia, please, forgive me. Isang pagkakamali lang ang lahat ng ito. Mahal pa rin kita. Bumalik ka na sa akin. Aayusin natin ang lahat. Tinitigan siya ni Florencia. Ang kanyang mga mata ay wala ng pait, wala ng galit, kundi isang malalim na pagod na tila galing sa mahabang panahon ng pagpaparaya. Dahan-dahang kinuha ni Florencia ang dulo ng kanyang pulang bestido mula sa pagkakahawak ni Zoren. Ang bawat haplos ng tela sa kamay ng lalaki ay tila isang huling pamamaalam. Ang patawad ay ibinibigay sa mga taong marunong magsisi. Zoren, ngunit ang katarungan ay para sa mga taong inubusan mo ng buhay. Mahinang wika ni Florencia, ang kanyang boses ay tila isang malambing na bulong sa gitna ng isang naghihingalong gabi. Tinalikuran ni Florencia ang lalaking minsang naging mundo niya.
at sinalubong ang mainit at matatag na kamay ni Fabio na naghihintay sa kanya sa baba ng entablado. Ang dahan-dahang pag-alis nila sa gitna ng nagkakagulong bulwagan ay tila isang paglalakbay patungo sa isang bagong bukang liwayway. Ngunit habang sila ay papaalis, ang huling sulyap ni Florencia sa direksyon ni Doña Esmeralda ay nagpahinto sa kanyang puso. Ang matanda ay nananatiling nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang uri ng poot na hindi pa natatapos. Kahit nasa likod na ng rehas ang kanyang apo, mayroon pa bang isang lihim na banta, ang pamilya Alcaraz, na hindi pa naitatambad, isang banta na maaring sumira sa kapayapaang pilit na binubuo ni Florencia. Sa loob ng naglalakihang bulwagan na dati ay puno ng tawanan at musika, ang tanging naiwan ay ang nakabibinging katahimikan at ang amoy ng alak na tila naging mapait na alaala. Ang mga chandelier ay nananatiling nagniningning, ngunit ang kanilang liwanag ay tila nagpapamukha lamang sa pagkawasak ng dangal ng mga Alcaraz. Nakaupo si Doña Esmeralda sa gitna ng isang bakanting lamesa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay punong-puno ng mga hiyas, ay nanginginig na ngayon sa gitna ng matinding kahihiyan. Dahan-dahang lumapit si Florencia sa matanda. Ang kanyang bawat hakbang sa marmol na sahig ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng isang uri ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Kasunod niya si Fabio, na nananatiling tahimik, ngunit ang presensya ay tila isang matibay na pader na nagpoprotekta sa babaeng naging bida ng gabing ito. Florencia, ang boses ni Esmeralda ay basag, puno ng pait at isang huling pagtatangka na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Inilahad ng matanda ang kanyang nangungulubot na kanang kamay, isang pamilyar na kilos na nag-uutos kay Florencia na gawin ang tradisyonal na pagmamano. Tumingin ka sa akin, pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa'yo, pagkatapos ka naming damitan at pakainin noong wala ka ng matakbuhan, ganito mo ba babayaran ang utang na loob mo sa amin? Napatigil si Florencia sa tapat ng matanda. Tinitigan niya ang kamay na yon, ang kamay na maraming beses na bumuhat sa kanya, ngunit mas maraming beses na nanampal at nagpahirap sa kanyang pagkatao. Ang dahan-dahang pagiling ni Florencia ay tila ang huling hininga ng isang aliping tuluyan ng lumaya. Ang utang na loob na paulit-ulit ninyong isinusumbat sa akin, Doña Esmeralda, ay matagal ko nang nabayaran. Ang boses ni Florencia ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang hatol na hindi mababali. Nabayaran ko na yan sa bawat patak ng luha ko tuwing gabi habang nilalait ninyo ang pagkatao ko. Nabayaran ko na yan sa bawat sugat sa aking mga kamay habang pinagsisilbihan ko kayo ng higit pa sa isang katulong. At higit sa lahat, nabayaran ko na yan sa dugo ng anak ko na nawala dahil sa pagpapahirap ninyo sa akin. Dahan-dahang inilayo ni Florencia ang kanyang sarili mula sa matanda. Ang bawat sentimetro ng distansya sa pagitan nila ay tila 1,000,000 milya ng kalayaan. Wala na kayong makukuha sa akin. Ang pangalang Alcaraz na ipinahiram ninyo ay ibinabalik ko na sa inyo, kasama ang lahat ng pait na kaakibat nito. Mula sa araw na ito, ako ay si Florencia Madrigal at ang mansyong tinitirhan ninyo ay akin na. Napahawak si Esmeralda sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng telang nakatakip sa lamesa. Ang kanyang panginginig ay hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanang siya ay naging isang dayuhan sa sarili niyang kaharian. Ang dahan-dahang pag-ikot ni Florencia upang lisanin ang bulwagan ay tila ang tunog ng isang kabanatang tuluyan ng nagsara. Sinalubong ni Fabio ang mga mata ni Florencia at sa gitna ng kaguluhang iniwan nila, ang isang maliit at tipid na ngiti ay sumilay sa labi ng Kong Tuvien. Inakay niya si Florencia palabas ng hotel at ang malamig na hangin ng madaling araw ay humampas sa kanilang mga mukha na nagdadala ng amoy ng bagong pag-asa. Pagdating sa tapat ng naglalakihang gate ng Madrigal Estate, ang dating mansyon ng mga Alcaraz na ngayon ay muling nabawi, huminto ang dalawa. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa abot tanaw.
na nagbibigay ng kulay, gintong liwanag sa paligid. Inabot ni Fabio ang isang gintong susi kay Florencia. Ang haplos ng kanilang mga daliri ay nag-iwan ng isang mainit na katiyakan. "Welcome home, Florencia Madrigal." Mahinang wika ni Fabio, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga at isang uri ng pagmamahal na hindi na kailangan ng maraming salita. Huminga ng malalim si Florencia habang tinititigan ang pintuan ng kanyang tahanan. Ang bawat sugat ng kahapon ay tila nagsisimula ng maghilom sa ilalim ng bagong sikat ng araw. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Ngayong nakamit na niya ang katarungan, sapat na ba ang katahimikang ito upang burahin ang bawat pilat ng kanyang nakaraan? O mayroon pa bang isang bahagi ng kanyang puso na naghahanap ng isang bagay na higit pa sa paghihiganti? Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa mga bintana ng mansyon ng mga Madrigal na nagbibigay ng isang kulay gintong liwanag sa bawat sulok na dati ay binalot ng kadiliman at pait. Ang malaking gate na dati ay may tatak na alcaraz ay pinalitan na ng isang simpleng plaka na gawa sa kahoy. Tahanan ng Pag-asa, Madrigal Foundation. Ang tunog ng mga makinang panahi na sabay-sabay na gumagalaw sa loob ng malawak na silid ay tila isang masayang kanta ng pagsisimula. Isang ritmo ng mga kababaihang tulad ni Florencia na dahan-dahang binubuo ang kanilang mga pangarap mula sa mga piraso ng basahan. Nakatayo si Florencia sa gitna ng silid. Suot ang isang simpleng bestidong puti na tila sumisimbolo sa kanyang malinis na simula. Hawak niya ang isang piraso ng telang sutla. Ang kanyang mga daliri ay banayad na humahaplos sa bawat tahi nito. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat kilos niya ay puno na ng isang uri ng katiwasayan na tila isang lawang payapa matapos ang isang malakas na bagyo. "Ma'am Florencia, tapos na po ang unang batch ng mga damit para sa ampunan." Ang masayang tinig ng isang babae na isa sa mga biktima ng bauhan na kinukupkop ng foundation ay nagpalingon sa kanya. Ngumiti si Florencia, isang nangiting hindi napilit at hindi na nagtatago ng anumang sakit. "Salamat, Maria. Napakaganda ng gawa ninyo. Ang bawat tahi ay katibayan na kaya nating maging buo uli." Sa gitna ng kanyang pagmamasid, naramdaman ni Florencia ang dahan-dahang pagbukas ng pinto sa likuran niya. Hindi na siya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumating. Ang pamilyar na halimuyak ng sandalwood at ang matatag na tunog ng bawat hakbang sa sahig ay sapat na upang mapabilis ang tibok ng kanyang puso sa isang paraang nagbibigay ng init, hindi takot. Lumapit si Fabio at tumayo sa tabi niya. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na sandigan na laging handang sumuporta. "Balita ko ay nanalo na tayo sa huling apela ng kaso ni Zoren." Mahinang wika ni Fabio. Ang kanyang baritonong boses ay tila isang haplos sa pandinig ni Florencia. Hinatulan na sila ng 10 taong pagkakakulong ng walang piyansa. At si Doña Esmeralda, dahil sa kanyang edad at kalusugan, ay mananatili sa ilalim ng house arrest sa isang maliit na pasilidad, malayo sa karangyaang dati niyang ipinagmamalaki. Huminga ng malalim si Florencia. Ang kaisipang ang mga taong umubos ng kanyang buhay ay nakasara, na sa likod ng rehas ay hindi nagbigay sa kanya ng tawa ng tagumpay, kundi ng isang malalim na pakiramdam ng katarungan. "Nagawa na natin, Fabio. Ang bawat luha ni Uncle Fausto at ang bawat pasakit na dinanas ko ay mayroon na ring katapusan. Nagawa mo, Florencia. Ikaw ang lumaban." Pagtatama ni Fabio, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Florencia at hinawakan ito ng may matinding pag-iingat. Ang init ng palad ng lalaki ay nagpadaloy ng isang pamilyar na kilig sa buong katawan ni Florencia. "Handa ka na bang bitawan ang lahat ng galit?" Tumingin si Florencia ng diretso sa mga mata ni Fabio. "Matagal ko nang pinalaya ang sarili ko sa galit, Fabio. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Pinatawad ko na ang Florencia na laging yumuyuko at nananahimik. Dahil kung hindi dahil sa kanya,
Hindi ko matatagpuan ang babaeng nakatayo sa harap mo ngayon. Dahan-dahang inilapit ni Fabio ang kanyang mukha sa mukha ni Florencia. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho, nakasama ng bawat alalahanin ng nakaraan. Ipinatong ni Fabio ang kanyang noo sa noo ni Florencia. Ang kanilang mga paghinga ay tila naging iisa sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Hindi ko ipapangako na magiging madali ang lahat mula ngayon, Florencia. Bulong ni Fabio, ang kanyang boses ay puno ng katapatan at pagmamahal, pero ipinapangako ko na sa bawat hakbang mo, hinding-hindi ko bibitawan ang kamay mo. Ako ang magiging pahinga mo sa tuwing mapapagod ka at ako ang magiging lakas mo sa tuwing mag-aalinlangan ka. Sa ilalim ng gintong liwanag ng bukang liwayway, dahan-dahang humilig si Florencia sa dibdib ni Fabio. Nararamdaman ang matatag at mabilis na pintig ng puso ng lalaki. Ang bawat sugat ng kanyang nakaraan, ang pagkawala ng anak, ang pagtataksil ng asawa, at ang panlalait ng biyenan, ay tila nagsimula ng maging mga pilat na nagpapaalala lamang ng kanyang katapangan. Ang kwento ni Florencia ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa muling pagkabuo ng isang pusong nawasak. Ito ay tungkol sa pagtuklas na ang tunay na utang na loob ay hindi ang pagpapakumbaba sa harap ng mapangapi, kundi ang pagpapahalaga sa sariling dangal at ang pagtanggap sa isang pag-ibig na marunong rumispeto at maghintay. Habang ang araw ay tuluyan ng sumisikat sa kalangitan, ang mga kababaihan sa foundation ay nagsimulang umawit ng isang mahinang kanta ng pasasalamat. Ang bawat tinig ay tila isang panalangin na lumilipad patungo sa langit. Dala ang mensahe na matapos ang pinakamahabang gabi, ang liwanag ay laging darating para sa mga pusong hindi sumuko sa pagmamahal.